Kamusta mga kapatid? Ako si Pastor Antonio Jr. Narito muli upang ipanalangin ka at ang iyong pamilya. Hangad ko naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon sa inyong tahanan at buhay. Mga kapatid, araw-araw akong nagdadala ng mensahe at panalangin para palakasin ka sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Kaya ganito ang gawin mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, gusto ko talaga na i-click mo ang button sa ibaba ng video na ito, mag-subscribe ka, at sa tabi nito ay may lalabas na bell. Mahalaga na i-click mo rin ang bell na yon at piliin ang opsyong lahat. Ayos ba? Dahil sa ganitong paraan, mulang matatanggap ang mga video na ilalagay ko. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat dahil nakabuo tayo ng isang malaking samahan ng pananampalataya at panalangin, at sobrang saya ko na makita ang mga bunga na ibinibigay dito sa pamamagitan ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng gawain ito na ipinatawag sa akin ng Panginoon. At tungkol sa mga bunga mga kapatid, nais kong ipaalala na ang pangunahing layunin ng Diyos sa iyong buhay kapag isinuko mo ito kay Jesus ay magsimula kang magbunga. Si Jesus mismo ang tumawag sa atin. Naalala ko nung isinuko ko ang buhay ko kay Kristo noong 2002, papunta ako noon sa simbahan. Sobrang saya ko noon kasi 18 lang ako at naisip ko, grabe, wala akong kilalang kabataan na kasing tindi kong maghanap sa Diyos sa edad kong ito. Naging medyo mayabang ako, kaya dapat tayong mag-ingat sa espiritual na kayabangan. Ito yung uri ng kayabangan, yung iniisip natin na mas magaling tayo kaysa sa iba, na espesyal tayo, na iba tayo sa ibang tao. Mga kapatid, naisip ko ang kwentong yon at pagdating ko sa simbahan, naalala kong humiling ako sa Diyos na kausapin ako sa kanyang salita. Alam mo yung bagong convert ka, kulang pa sa karanasan, tapos isinasara mo lang ang Biblia mo, di ba? Ginagawa mo yung dasal mayon na sinasabing, Diyos, kausapin mo ako. Diyos, kung anong pahina ang nabuksan ko, alam kong gusto mong basahin ko at ikaw ang mangungusap sa akin. At ayun mga kapatid, sa aking pagkabigla, napunta ako sa isang bahagi kung saan sinabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga ng marami at ang bunga ninyo ay manatili. Mga kapatid, noon nang usap ng malakas sa akin ng Espiritu Santo dahil sinabi ni Jesus na ako ang pumili sa iyo, hindi ikaw sa akin. Mga kapatid, mula noon, tinanggal ko na lahat ng ideyang iyon na ako ay mabuti na hinahanap ko ang Diyos dahil gumawa ako ng isang napakagandang desisyon sa sarili ko. Pero hindi. Doon, ipinapakita ni Jesus, ako ang pumili sa iyo at gusto kong ikaw ay pumunta at magbunga ng marami at manatili ang bungang iyon. Mga kapatid, ang taong iniaalay ang buhay kay Jesus pero miyembro lang ng simbahan at walang ginagawa ay tamad sa espiritual. Ang taong iyon mga kapatid ay malapit ng maputol. Mga kapatid, magbabasa tayo ng seryosong talata na sinabi ni Jesus. Eksakto ang sinasabi ko, gusto ko itong basahin kasama kayo. Juan, Kabanata 15 mula sa unang talata, pakinggan ninyong mabuti ang mga salita ng ating Panginoong Jesus. Sinabi niya ng ganito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga, pinuputol niya, at ang bawat namumunga, nililinis niya upang lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa salita na sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Walang sanga na makakapamunga ng mag-isa. Kung hindi ito mananatili sa puno ng ubas, hindi rin kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Mga kapatid, tingnan nyo kung anong salita ang inihahatid sa atin ng Panginoon ngayon. Sinabi ni Jesus na ang Ama ang magsasaka, si Jesus ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga ng punong iyon. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahalagahan. Bawat isa sa atin ay kailangang umasa kay Jesus upang makapagbunga. At sinabi ni Jesus na ang sinumang nasa kanya, ngunit hindi namumunga ay pinuputol. Mga kapatid, seryoso ito. Kailangan nating magbunga. At ano nga ba ang mga bungang ito? Baka nagtataka ka, basahin mo sa bahay ang Galatia Kabanata 5 tungkol sa bunga ng Espiritu. Ano nga ba yon? Ang kabutihan, kaamuan, pagpipigil sa sarili, katapatan, alam mo yon, kailangan mo ang pag-ibig, kaya kailangan mong magbunga ng mga bungang ito, hindi ka pwedeng manatili sa dati. Sinasabi niya na ang bunga ay iisang bunga, Panginoon.
Sabi niya, kailangan mong magbago ng buhay, pero hindi ito mangyayari sa sarili mong lakas lang. Walang saysay kung determinasyon lang ang meron ka. Gusto ko talagang magbago, pero walang saysay yun mga kapatid kung hindi ka nakakabit kay Jesus. Kaya mahalagang nagdadasal ka rito kasama ko araw-araw. Dahil hindi ka pwedeng humiwalay sa panalangin, kailangan mong araw-araw magdasal at magnilay sa salita. Kaya sinisikap kong magturo sa pinakamadali at pinakasimpleng paraan. Kailangan mong tanggapin ang salitang ito sa iyong puso. Kapag ito ay pumasok, ang layunin at kalooban ng Diyos ay makapagbunga ito. Kaya, hindi lang ang mga bunga ng Espiritu, kundi kapag binasa mo, pagkatapos ay pwede mong basahin sa iyong bahay. Mateo, Kabanata 5, Kabanata 6, at Kabanata 7. Noong nangangaral si Jesus sa sermon sa bundok ng mga Olibo, doon niya ito ipinahayag. Ang mga batas ng bagong tipan para sa mga Kristiyano ay gabay sa buhay na magdudulot ng biyaya kung isasabuhay natin para sa atin at kay Jesus. Noong natapos na siya doon, sa Mateo, Kabanata 7, sinabi niya ang ganito, noong natapos niya ang sermon. Sabi niya, ang sinumang magsasabuhay ng lahat ng mga aral na ito na dinala ko rito ay maihalin tulad sa isang tao na nagtayo na itinayo ang kanyang bahay. Sa ibabaw ng bato, dumating ang mga alon, ang mga bagyo, ang mga salungat na hangin. Pero hindi bumagsak ang bahay na yon dahil matibay ang pundasyon nito, ang salita ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus, sinumang makarinig ng aking mga turo at hindi ito isagawa ay maitutulad sa isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. At nang dumating ang bagyo, ang mga salungat na hangin, ibig sabihin ang mga pagsubok, ang mga tukso ng dyablo. Bumagsak ang bahay na yon dahil wala itong pundasyon, wala itong sandigan sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga na hanapin natin ang Panginoon araw-araw. Pero ang gusto ko talagang pag-usapan sa inyo ngayon, particular, ay tungkol sa sinabi ni Jesus dito, ang bawat nakakabit sa Kanya, ang Ama ay naglilinis, para lalo pang magbunga. Mga kapatid, ang gusto kong pag-usapan men sa inyo ay ganito, tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa ating buhay. Kung may isang bagay na nangyayari sa buhay ng Kristiyano, yun ay ang mga pagbabago. Bakit? Dahil dynamic ang Diyos, sabi ni Jesus, ang Espiritu Santo ay parang hangin. Hindi mo alam saan galing o pupunta, at bawat oras ay kumikilos siya sa iba't ibang paraan. Alam kong gusto ng marami sa inyo ang mga pangako ng Diyos, pero ayaw ninyong dumaan sa proseso na siyang naghahanda sa atin para dito. Kaya mga kapatid, madalas pinuputol ng Diyos ang iba't ibang bagay sa proseso natin. Ang nagbibigay ng bunga ay pinuputulan ng Ama para mas magbunga pa, ibig sabihin lumalago at lumalaki ang sanga, tapos ang magsasaka na ating Ama ay pupunta at magpuputol ng bahagi para mas dumami pa ang bunga. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Minsan, nagtatrabaho ka at may plano para sa hinaharap pero bigla kang natanggal. Minsan, may plano ka sa relasyon pero biglang hiniwalayan ka at nakakaramdam ka ng pagkadismaya at sama ng loob. Mga kapatid, may natutunan akong isang bagay. Kapag nilagyan na ng Diyos ng tuldok, hindi na natin pwedeng lagyan ng tandang pananong. Madalas, nagtatanong tayo, Diyos, pero bakit? Ako'y anak mo, hinahanap at sinusunod kita. Mga kapatid, hindi yan ang tamang ugali na dapat taglayin. Magtiwala tayo sa Diyos na mabuti at ating Ama, alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Imbis magreklamo, isipin na may mas magandang plano ang Diyos para sa akin. Kung hindi nagtagumpay dahil hindi ito para sa akin. Kapag may ganitong pananampalataya at tiwala sa Panginoon, ayon sa Biblia, lahat ay magtutulungan para sa iyong kabutihan. Kung tinawag ka ng Panginoon, tandaan mo, pagsasamahin ng Diyos ang lahat, gagawa siya ng kamanghamanghang puzzle at makikita mo ang kahangahangang gawa niya sa iyong buhay. Ito ang mensaheng gusto kong ibahagi. Alam ko na marami sa inyo ngayon ang nadidismaya dahil parang hindi talaga umaayon ang mga bagay-bagay. Pero wag ninyong pagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Wag ninyong pagdudahan ang katapatan ng Panginoon. Ayos ba? Sinasabi rito na nililinis niya ito para mas magbunga pa. Mga kapatid, aaminin ko na kung hindi nilinis ng Diyos ang buhay ko noon, hindi ako makakabunga ng ganito karami. Hindi ako mamumunga ng ganito karami para sa kaharian ng Diyos. Alam nyo na, ilang beses ko nang naikwento ang patotoo ko dito. Namuno ako sa mga kabataan sa simbahan, may gawain para sa kanila at nangangaral ako tuwing Sabado sa loob ng 7 taon mga kapatid. Hanggang sa isang araw, mismo mga tao sa simbahan, hindi sila naniniwala sa akin. Hindi nila kinikilala ang aking tawag.
At isang araw, kinausap nila ako at sinabi nila, "Makinig ka, nandito kami para sabihin sa iyo ang isang bagay, wala kang tawag para maging pastor." Nakakantok at nakakapagod pakinggan ang pangangaral mo. Mga kapatid, nabigla talaga ako doon, pero kasabay nito, nagalit ako sa sarili ko. Kasi naisip ko, siguro tama sila sa sinasabi nila. Totoo nga, isa akong kabiguan, wala akong kwenta. Pero mga kapatid, simula nang pungusan ng Diyos ang buhay ko, na yon ay nangangaral na ako sa milyon-milyong tao araw-araw. Mga kapatid, kung sarili ko lang ang sinunod ko, baka hanggang 50 o 30 tao lang ang napangangaralan ko ngayon at hindi ko maaabot ang buong potensyal ko at ang inihanda ng Diyos para sa akin. Amen. Hindi ko sinasabing masama ang mangaral sa isa lang. Mahalaga ang bawat buhay sa Diyos. Pero may mas magaganda at malalaking plano ang Diyos para sa iyo. Kaya kahit nadidismaya ka ngayon, tandaan mong mas higit ang plano niya sa iniisip mo. Sinasabi sa Biblia sa aklat ng Isaías na ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga daan. Huwag pagdudahan ang sarili at huwag magpukus sa pagkakamali, bagkus magtiwala sa Panginoon. Amen? Isasara ko na ang Biblia ko dito, mananalangin na tayo at gusto kong ilagay mo dito sa mga komento. Nang usap sa akin ang Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito, kakausap lang sa akin ng Diyos mga kapatid. Makakahikayat ito sa mga tao na gustuing manood din ng video kasi alam ko marami ang nagbabasa lang ng komento at hindi nanonood. Ayos ba? Sige, tara na, manalangin tayo, ipikit mo ang iyong mga mata, ito ang oras para magpukus tayo sa Panginoon. Hanapin natin ang Diyos. Panginoon Diyos at Ama, narito kami sa iyong presensya at nais ka naming purihin para sa iyong salita. Ang sarap maramdaman ang kapayapaan at gabay mula sa iyo. Diyos, madalas kaming nalilito Ama dahil hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto namin. Minsan, nadidismaya tayo kapag natapos ang isang relasyon kahit hindi na ito nakakabuti sa atin. Pero wala tayong lakas o tapang para tapusin at isara ang mga pintuang iyon. Bigla kang dumarating Panginoon, nagbibigay ng tulong at lakas at ginagawa ang kailangan. Sigurado ako Panginoon na ikaw ang aming Ama at nais mo ang pinakamabuti para sa amin. Ama ko, hinihiling ko po ngayon na bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong mga daan at plano. Ama, madalas kaming nadidismaya dahil hindi namin nauunawaan ang paraan ng iyong pagkilos. Pero simula ngayon, ipinapahayag namin na lubos kaming natitiwala sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming Ama. Ang Panginoon ang nag-aalaga sa amin. Kaya ngayon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga alalahanin, ang aming takot, ang aming mga pagdurusa. O Panginoon, hindi na kami iiyak pa, hindi na kami magrereklamo pa sa mga bagay na hindi naging tama. Ngunit ilalagay namin ang aming pananampalataya. Naniniwala na ang aming kinabukasan, tagapag-iingat, ay magiging mas dakila kaysa sa lahat ng aming naranasan hanggang ngayon. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pamamagitan ng proseso, natututo kami, nagiging mature at lumalago sa espiritual. Ama, naniniwala ako na ang mga pangako mo Panginoon ay matutupad sa tamang panahon at sana'y bigyan mo kami ng pasensya upang kami ay mamuhay ng may pagsunod hanggang matupad ang mga pangakong iyon. Sa ngalan ni Jesus, ipinapanalangin ko rin ang kalusugan ng mga taong ito. Ama, napakarami ngayon ang may sakit, nasa ospital, mga taong mahina na ngayon, mga taong naghihirap. Ama ko, kasama ang sakit, ang pagkawala, ang pagluluksa. Diyos ko, tulungan mo ang mga taong ito. Iligtas mo sila, Ama ko, mula sa kailaliman ng kanilang pinagdadaanan. Narinig ko na, Ama ko. Napakaraming patotoo ng mga taong napalaya mula kay Satanas, mga taong napalaya mula sa depresyon, napalaya mula sa bisyo, sa alak, sa droga, mga taong nasa kailaliman ng kanilang pinagdadaanan. Jesus, hinihiling ko muli, iligtas mo ang mga nawawalang tupa na ito, ang mga tupang ito nang nalalayo sa iyong mga landas. O Panginoon kong Diyos, hinihiling ko sa iyo, punuin mo ang mga pusong walang laman. Ang hirap tiisin ang kalungkutan, Panginoon. Pero Jesus, hinihiling ko sa iyo, samahan mo sila na ang iyong banal na espiritu ang magdala ng kaaliwan, lakas at motibasyon para mabuhay araw-araw. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.